Ang kaaway ay bumagsak sa lupa na ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Isang dagandong ang pumawala sa kanyang bibig. Naging dugo ang kanyang mga mata. Isang maliit na anak ng lobo na napapalibutan ng asol na aura ang lumabas mula sa karamihan ng mga halimaw na may nakaka-relax at matagumpay na hitsura. Ang pangunahing tauhan ay huminga at tumayo sa harap ng nahulog na halimaw, itinutok ang dulo ng kanyang espada sa duwende. Iniipon niya ang kanyang lakas at sumugod sa kalaban, tinamaan siya ng direkta sa mukha. Ipinatawag niya si Fenrir, na sumugod sa halimaw mula sa itaas at tinamaan ito ng isang malakas na suntok. Muling sinugod ni Sukaso ang duwende at nagdulot din ng pinsala mula sa itaas, itinusok ang kanyang espada sa bungo ng duwende. Habang sumisigaw na ito na ang wakas, ang halimaw ay nagpakawala ng mahabang sigaw sa matinding paghihirap. Ang alikabok mula sa labanan ay ilinaw. Isinasaklab ng bayani ang kanyang espada. Lumilitaw si Loki sa likuran niya, kasama si Fenrir sa kanyang tabi. Ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay at sinabi na ang paggamit ng mga subordinate laban sa hari ng Goblin ay isang matalinong hakbang. Ang pangunahing karakter ay may hawak na isang kristal sa kanyang mga kamay, nakangiti. Dagdag pa ng dalaga, hindi siya dapat ipagmalaki dahil lang natalo niya ang isang entry-ranked dungeon owner. Sinabi ng bida na naiintindihan niya ang sinasabi nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung paanong panimulang ranggo lamang ito, ngunit nagawa niyang i-clear ito ng mag-isa, at ngayon ay mas susubukan pa niya hanggang sa makamit niya ang kanyang layunin. Isang araw, tinitingnan ni Tsukasa ang madilim na asol na kristal sa kanyang mga kamay at, nang nakangiti, sinabihan si Mayo na maghintay ng kaunti, at pagkatapos ay ililigtas niya siya. Tumingin si Loki sa maliit na batang lobo at tinanong si Tsukasa kung ano ang ipapangalan niya sa kanyang alaga. Pinag-isipan ng bayani ang hayop at sinabing tatawagan niya itong Luffen. Ang mukha ng lobo ay nagniningning sa kaligayahan, at muli niyang hinimas ang mga binti ng pangunahing karakter. Sa isip, napansin ng bida na nilalaro lang niya ang pangalang Fenrir. Tinapik niya ang ulo ng lobo at sinabing oras na para tapusin at ibenta ang mga mahiwagang bato na nakuha sa labanan para makabili ng masasarap na pagkain para kay Mayo. Sinundan ng batang babae ang paalis na bayani at sinabing gusto niyang kumain ng matamis, at sinundan sila ni Luffy. Sa organisasyon ng pamamahala ng piitan sa Japan, tinanong ng isang manggagawa ang pangunahing tauhan tungkol sa paglilinis ng piitan ng mag-isa. Inilagay ng pangunahing tauhan ang mga mahiwagang bato sa harap ng babae at sinabing ito ay patunay ng kanyang tagumpay at gusto niyang palitan ng pera ang mga kristal. Ang babae, sa pagtataka, ay hiniling sa kanya na maghintay habang ipinagpapalit niya ang mga bato sa pera. Habang nasa isip niya, iniisip niya kung paano nakapasok ang bida sa piitan ng mag-isa sa antas 4. Nahihiyang napansin ni Tsukasa na ang tanong na ito ay tila nakasulat sa mukha ng manggagawa. Ang pagkakaroon ng natanggap na pera, ang pangunahing karakter ay umaabot at sinabi na oras na upang bumalik. Dumaan siya sa isang pulutong ng mga tao, at sa pamamagitan nila ay nakita niya sina Kakaru, Yoshimuriko, at Ino Hayato, pati na rin ang batang babae sa tapat nila. Lahat sila ay nakasuot ng casual na damit. Tinanong ni Kakaru ang babae kung gusto niyang sumali sa kanilang koponan at tinawag siya sa pangalang Hoshikan rin. Iniisip ni Tsukasa ang babae at sinabing siya ang unang gumising kay Hoshigan rin. Itinabi niya ang kanyang blonde na buhok, naka-braid, at seryosong tumingin sa mga lalaki. Humingi siya ng paumanhin at sinabi, na mukhang naiinip, na hindi siya interesado. Nagtataka, ang mga lalaki na tumingin sa kanya at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Tahimik na tumawa si Tsukasa at sinabing medyo bastos ang mga salita ni Hoshigan rin. Napansin ng batang babae ang bayani, si Tuto Kakaru, at ang kanyang koponan ay lumingon sa pangunahing karakter sa sorpresa.
Lumingon si Tsukasa sa pagkalito at pagtataka habang sinisigaw ng mga lalaki ang kanyang pangalan. Hiniling ni Hashaigan rin sa bayani na huminto sa pag-alis niya, at binati siya ni Tsukasa. Hindi raw niya inaasahan na dito niya makikita ang dalaga. Sagot niya na inaasahan niyang makita siya. Sinabi ni Hoshikan rin na pumunta siya sa Dungeon Management Organization sa Japan para makita si Tsukasa. Ang sabi ng batang babae na may masayang tingin ay tinawag siya ng isang administrator na kilala niya at sinabing may isang nagising na nauwi mag-isa sa piitan. Dahil nasa ika-4 na antas, ironically na sinabi niya na dapat alam ni Tsukasa kung sino ang kanyang kausap at palihim na sumando sa kanya. Ang voiceover ng bayani ay nagsasalita tungkol kay Hashaigan rin. Nag-aaral siya sa parehong klase bilang pangunahing karakter at todo Kakaro at siya ang pinakamagaling sa mga mag-aaral sa Tenjutsu Academy, isang paaralan para sa mga nagising. Salamat sa kaakit-akit na hitsura ng batang babae, nakamit niya ang pagkilala mula sa media. Ang mga komento ay nagsasabi na siya ay isang nakakagulat na recruit sa nangungunang Bloodshed Guild at isang bagong sumisikat na bituin ang gagawa ng kanyang debo sa imahinasyon ng bayani. May lumabas na larawan ni Rin Hoshikan na nagbibigay ng panayam. Sa isang interesadong tingin sa kanyang isip, sinabi ni Tsukasa na hindi siya karapat-dapat sa gayong babae. Ang aksyon ay inilipat sa katotohanan. Nagtataka si Tsukasa kung paano nalaman ni Hashikon rin ang nangyari sa piitan. Sinabi ni Loki na malamang na sinabi sa kanya ng receptionist ang lahat. Nang matapos ang panmastery, nagsimulang magmuni-muni ang bayani na isang pagkakamali ang makakuha ng access sa dungeon sa pamamagitan ng mastery. Nag-aalok si Hashaigan rin na ipakita ang card sa bayani kung hindi niya maipaliwanag ang lahat sa mga salita. Ngumiti ng matalim ang dalaga at nagtanong kung may bagay ba doon na hindi maipakita ni Tsukasa sa kanya. Ang pangunahing tauhan ay napahiya at bahagyang lumihis sa gilid. Panay ang tanong ni Hashan rin kung ano ang hinihintay niya at kung may tinatago ba siya. Sinabi ni Loki na madaling pinahintulutan siya ni Tsukasa na akitin siya, kung saan nahihiyang sinisikap niyang sabihin na hindi siya posibleng akitin. Ngunit nag-ambala siya at tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Nagtatakang tumingin sa kanya sina Poshak at Rin, na may pagkalito sa kanilang mga mata. Kinawayan ni Tsukasa ang kanyang ulo at sinabing ipapakita lang sa kanya ang card. Sinimulan niyang kunin ito mula sa kanyang bulsa nang bigla siyang hinarang ni Todo Kakaro. Lumingon sa kanya ang dalaga at ang pangunahing tauhan. Todo Kakaro ironically remarks na hindi sila nagkita sa loob ng mahabang panahon. Sina Yoshan Yururiko at Ino Hayato ay lumitaw sa likod ng lalaki. Sumimangot si Tsukasa at sinabing sabihin ang pangalan ni Kakaro. Ang taong pula ang buhok ay ngumiti ng palihim at sinabing narinig niya ang tungkol sa kanyang ligtas na pagbabalik mula sa piitan, at pagkatapos ay idinagdag na natutuwa siyang makita siyang muli. Inohayato inulit ang mga salitang dapat gawin. Sinabi ni Kakaro at Yoshimura Riko na wala silang inaasahan mula sa isang miyembro ng kanilang koponan. Nagngangalit si Tsukasa habang pinagmamasdan siya ni Hashaigan rin na may pag-iisip. Muling bumaling si Todo Kakaro sa batang babae na may kahilingang sumali sa kanilang koponan. Sinasabi niya na sila ang magiging pinakamalakas na koponan sa buong Japan. Lumingon si Hoshigan rin kay Tsukasa at hiniling na makita ang kanyang card ngayon din. Nagulat si Kakaro sa babaeng hindi pinansin. Pagkatapos ay kinakabahang inabot ng pangunahing tauhan ang Hoshigo rin card. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga nakasulat dito. Nakita ng batang babae na ang antas 15 ay ipinahiwatig. Sinabi ng dalaga na kahit masama ang pakiramdam niya, nakikita niyang kay Tsukasa talaga ang card. Pinupuri niya ito sa paggawa nito ng mag-isa at sinabing ito ay kahanga-hangang gawin.
Si Kakaru at ang kanyang koponan ay tumingin kay Tsukasa ng may pagtataka at nagtanong kung siya ay nag-alis ng piitan ng mag-isa at kung ito ay isang biro. Sinabi ni Hoshikan rin na ang pangunahing karakter ay nagtaas ng kanyang antas, kaya hindi nakakagulat na nagawa niyang talunin ang master ng piitan. Tuwang-tuwa si Tsukasa na nagawa niyang itago ang impormasyon sa peking card at ibinalik ito. Sa sandaling ito, ang boses ni Loki sa kanyang ulo ay nagtatanong kung siya ay nagpapasalamat sa kanya. Maingat na itinaas ni Hoshikan rin ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sinabi na mahirap makayanan ang piitan sa mababang antas at hindi niya alam ang tungkol sa mga talento ni Tsukasa. Ang bayani ay ngumiti ng kinakabahan at mental na nagpapasalamat kay Loki para sa paggawa ng Kakaru. Mariin niyang sigaw na malakas na nagsisinungaling ang bida. Sinabi niya na hindi kakayanin ni Tsukasa ang piitan ng mag-isa dahil siya ay isang kabiguan na may mga walang kwentang kasanayan. Siya ay walang pakundangan na nagtanong sa pangunahing tauhan kung siya ay nanday at nag-aalok na sabihin ang totoo. Tinanong ni Hoshikan rin si Todo Kakaru kung seryoso siya sa pakikipag-usap sa kanila. Ngayon, sinabi niya na imposibleng mapeke ang card at iwagayway ang kanyang kamay, na itinaboy ang sorpresang gagawin. Tinanong ni Kakaru Hoshigan rin si Tsukasa na mula nang mag-isa siyang pumunta sa piitan, libre ba siya? Nag-aalok ang batang babae na lumikha ng isang grupo kasama niya at magtulungan sa piitan. Nagulat sina Tsukasa at Todo Kakaru. Sila ay nagkakaisa na nagtanong kung ang pangunahing tauhang babae ay nagbibiro na gawin. Kakaru nagtanong sa pagtataka kung bakit si Hoshigan rin ang pumili kay Tsukasa at hindi siya at hiniling sa batang babae na huwag mahulog sa mga kasinungalingan dahil ang pangunahing karakter ay walang dapat bumaba sa piitan na mag-isa upang gawin. Sumigaw si Kakaru na wala siyang laban kay Hoshikan rin at muling hiniling na sumali sa kanyang koponan. Sinusubukan niyang kumbansihin ang batang babae na magkasama silang makayanan ang isang intermediate rank na piitan. Matalim na tanong ni Hoshikan rin kung bakit hindi pa rin siya pinatapos ng lalaki sa pakikipag-usap. Siya ay kumbinsido na si Tsukasa ang humawak ng piitan sa kanyang sarili, at hindi siya nagtitiwala kay Kakaru dahil siya at ang kanyang mga kaibigan ay palaging walang kabuluhan. Bahagyang nakasando si Hoshigan rin kay Tsukasa at sinabing may masayang mukha na hindi niya nagustuhan. Gusto ng mga tao na gawin ang Kakaru, at ang kanyang koponan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Idinagdag ni Hoshikan rin na may seryosong mukha na alam niya ang lahat ng ginawa ni Kakaru. Ang imahinasyon ng pangunahing tauhang babae ay kumikislap sa mga eksena mula sa piitan kung saan itinulak ng koponan si Tsukasa sa isang lihim na silid upang i-activate ang mga bitag. Hinawakan ni Todo Kakaru ang pangunahing karakter sa kwelyo, iniinsulto siya, at tinanong kung magrereklamo siya tungkol sa lalaki sa isang tao. Iniisip ni Tsukasa na makakaisip siya ng dahilan, ngunit napakabigat nito. Pinag-iisipan niya kung ano ang dapat niyang gawin sa ganoong sitwasyon. Sinugod ni Kakaru ang bayani gamit ang kanyang mga kamao at sumisigaw na hindi siya aalis ng ganoon lang. Tsukasa, na may bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, itinulak ang palad ng lalaki sa tagiliran at itinulak siya ng malakas. Nasa sabik si Kakaru at gumamit ng mahika ng apoy, sumisigaw na sinusubukan ni Tsukasa na gawin siyang tanga. Sa galit, upang magawa ito, lumikha si Kakaru ng isang ipoipo ng mahika. Hinihiling sa kanya ng pangunahing tauhan na huminto. Para magawa ito, sinabihan siya ni Kakaru na tumahimik at sinaktan siya ng mga mahiwagang suntok. Biglang pumagitna si Hoshigan rin, tumulak palayo para gawin ang suntok ni Kakaru. Ang pangunahing karakter at ang pulang buhok na lalaki ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Hiniling ni Hoshikan rin na gawin si Kakaru kung naiintindihan niya ang kanyang ginagawa dahil ang kasanayan ay ipinagbabawal na gamitin sa labas ng mga piitan.
Nagsimulang ipagtanggol ni Kakaru ang kanyang sarili, na sinasabing kasalanan ni Tsukasa dahil walang kahihiyan siyang nagsisinungaling. Tinakpan ni Hashaigan rin ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at sinabing siya ay hindi kanais-nais na nagulat. Tinanong niya kung paano nasasabi ni Kakaru ang mga bagay na iyon nang nakataas ang ulo. Hinawakan ng babae ang kamay ni Tsukasa at inakay siya palayo, naiwan si Kakaru at ang kanyang koponan. Nagtanong ang nagulat na bida kung saan sila pupunta. Para magawa ito, nagalit si Kakaru at kinuyam ang kanyang mga kamao habang sinasabi ang pangalan ni Tsukasa. Salamat po sa panonood.